Nakasulat na po sa history kung paano nagro-rule ang isang empire, kingdom, o nation in the past na nag-i-exist pa rin hanggang ngayon. And that is the hunger and thirst for power and the me first na pag-iisip na nagre-resulta sa pang-abuso, corruption, oppression sa ibang tao. Nagsasakripisyo ang karamihan sa ibaba para sa kaligayahan ng ilan sa itaas. And Paul experienced it himself during sa kanyang time na pinipersecute ang simbahan sa kadahilan ng naniniwala sila kay Kristo. And the good news is Jesus did it differently. Naging servant leader po si Jesus. Sinacrifice niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, which He is also inviting sa kanyang mga disciples. Kaya po sinasabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed into this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Paul is inviting us na yung mga principles that is dominating dito sa fallen world nating tinitirhan ay hindi magmomold sa atin, hindi mag-shape sa ating mga character, but matatransform tayo in the character of Christ. Baliwala po ang pagsisimba natin kung ina-adapt natin ang prinsipyo na dominante dito sa mundong ito, and that is the thirst and hunger for power and the me first na pag-iisip. Let us be transformed sa character ni Christ at magkaroon po tayo ng servant heart na willing to sacrifice our lives para sa kabubuti ng ibang tao.